save you. Magandang hapon mga kapuso, ito po ang Showbiz Central. Matagal ang bulong-bulungan ng mga showbiz insider, si John Estrada at Gretchen Barreto. Ito nakaraang linggo, kumalat sa internet ang litratong ito. Ngayong hapon dito sa Showbiz Central, marami pa po kami ipapakitang litrato at video. Dito lang sa Showbiz Central. Matapos ang pagkalat ng mga nahahagulat na litrato ni John at Gretchen, agad umugong ang mga kwento sa likod ng pinakakontrobersyal na yatang public display of affection. Si Rufa May Quinto ang kinumpirmang may-ari ng bahay kung saan nakunan ang halikan, base na rin sa mga detalye sa mga litrato. At ngayon ibubunyag pa ang private video sa bahay ni Rufa May sa mismong araw at sa mismong okasyon kung saan nangyari ang halikan. Tutukan din ang iba pang litrato na maaaring magbigay linaw sa tunay na relasyon ni John at Greta. Exclusive! Tutukan ang video. Exclusive! At tutukan mo ang testimonya ni Rufa May. Exclusive! Live! Ang daming exclusives na na! Pero ito, isang tanong mga kapuso, paano kung may isang lalaking bumiyahe pa from halfway across the globe para lamang makilala ka? Ma-in love kaya kayo mga kapuso? At anong iisipin nyo kung nalaman nyong magkasama sa isang lugar si Martin Rivera at si Aramina? Naku, maisip nyo kayang nagkaroon ng swap or nagkaroon ng isang palitan? Naku mga kapuso, eto ang buong kwento, panoorin nyo. Si Martin, ex-husband ni Pops. Si Ara, ex ng boyfriend ni Pops na si Jo Marie. Anong ginagawa ng dalawang taong pinag-uugnay lang ni Pops na magkasama ng 2 araw sa Las Vegas? Ibubuhos ni Aramina ang mga detalye. Ang gwapong binatang ito ay in love raw. Isang Filipino-British football player si Phil Young husband. Pumunta siya ng Maynila kahapon para makilala ang Pinay aktres na bumighani sa kanyang puso nang makita niya ito sa internet. Si Rian Ramos. Huling-huli ng Showbiz Central ang kanilang unang pagkikita. Will it be love at first sight? Nasaksihan nyo sa Showbiz Central ang pagluha nila habang nililisan ang bahay na di nila mabayaran. At napakinggan nyo ang kanyang panawagan. Kaya nanghingi ako ng tulong kung ano pwedeng maging magawa sa akin ng GMA na baka sakaling meron silang gawin sa akin, makikita nila yun. At ngayon, ano na ang nangyari kay Aiza Marquez? Kabuwanan na ni Mimay, pero dream pa rin niyang ma-meet ang idol niyang si Jolina. Di kaya mapaanak siya pag magkita sila ni Jolen sa Showbiz Central Live. Sa mga panahon ngayon mga kapuso, ang lahat ng bagay bago paniwalaan kailangan may scientific evidence. Pero may mga ilang pangyayari na hindi natin kayang i-explain. Itong ilan sa mga supernatural encounters ng ilang celebrities na dapat niyong tutukan. Paano kung nagkatotoo ang mga panaginip mo? Babalaan mo ba ang isang kaibigan tungkol sa isang bangungot sa takot na mangyari ito? O mananahimik ka na lang at baka mapagkamalan ka lang na baliw? Yan ang problemang hinaharap ng isang beauty queen actress na may psychic powers daw. I don't know why. Hindi ko alam kung bakit ako meron nun. Alright! This is it! This is it! Welcome muna sa ating studio audience. Welcome back mga kapuso, mga taga-Showbiz Central. At ang mga winners ng ating LSFM na Promo. Yes. Yan, ang mga taga-barangay LS na nandito sila ngayon sa ating studio. Maraming salamat. Magandang hapon
hapon din natin ang mga tagapakinig ng DZBB. Uy, magandang hapon po sa We inyo. also simulcast on DZBB every Sunday. Kaya kamusta po kayo lahat dyan? Ito na mga matitinding intriga sa show business. Nandito na lahat sa aking show. Ito lang ilan sa mga kasama natin sa studio audience ay mga nagdala ng memorabilia Uy. because GMA is celebrating its 57th anniversary this year. I'd like to Yan. see that myself. Wow. Di ba parang blast from the past yan? O, kaya ang tawag sa kanila mga Senti Central. Nagsisenti sila sa Showbiz Central. Yes, we also have to thank yung mga sumali sa Showbiz Central promo ng Barangay LS. I was personally witness to that. Narinig ko yan sa radyo, tinatanong kung ano ang mga detalye ng mga issue nilalabas natin dito sa programa natin. At nakakasagot sila ng tama, Wow, John. in fairness. And Thank speaking you. of matitinding issues, mamaya may haharap sa ating central jury. Wow. Kung saan daw naganap sa birthday party niya ang halikan between Dio Mano nila John Estrada at ni Gretchen Barreto. She will tell us her eyewitness report at syempre sasagot siya sa mga tanong ng ating tatlong membro ng Central Jury na of course these are well-respected and well-renowned columnists ng mga dyaryo. Ito po sila, kilalanin po natin. Bilang weekend editor ng Malaya, he is definitely a credible source pagdating sa latest at hard-hitting showbiz news. Kilala rin bilang isang matinik na kritiko as an MTRCB member at haligi ng manunuri ng pelikulang Pilipino. Will he censor his opinions or ilalabas na ba niya ang lahat ng alam niya? The first member of our jury, Mr. Mario Hernando. Ang susunod na miyembro ng ating jury ay kilala sa kanyang hard-hitting questions at informative inside scoops. Walang intrigang hindi dumadaan sa kanya, isang tunay na showbiz insider. Sa kanyang muling pag-upo bilang miyembro ng Central Jury, expect even more from Mr. Ray Pumaloy. Nagsimula siya bilang isang entertainment writer. Ngayon ay kolumnista na sa Abante, PM, People's Balita, Movie Star Magazine at marami pang publications. Pinagpipitagang presidente ng Golden Screen Awards of the Entertainment Press Society. The last seat has been reserved for Mr. Ruel Mendoza. Welcome back, Ray! Welcome. Of course, for the first time, we have Mr. Mario and Mr. Ruel. Oo, welcome po sa inyo. Welcome. Nako, this is it. Excited na rin sila kasi nga mainit ang Showbizlandia ngayong linggong ito. Girl, napanood mo ba yung Star Talk kahapon? Actually, nagulat din ako sa mga pangyayari. Dahil excited na ibinalita sa akin ni Joey De Leon ang mga nangyari nga sa Star Talk. Wala silang kamalay-malay sa magiging reaksyon ng mga tao dun sa mga bagong pasabog ni Ilmas Dentas. Oo, at alam ko, si Rufa, after ng interview na yan, ng phone pa siya interview na yan ni Ilmas, tumawag sa Star Talk at dinipensa niya ang kanyang sarili at in-explain naman niya yung mga por punto, yung mga sinabi ni Ilmas. And finally, the things that people have been expecting the Gutierrezes to finally share, ay lumabas na rin kahapon. For one, totoo nga palang merong nagkakaroon ng sakitan between Ilmas and Rufa. At bukod doon, si Ilmas din ay very angrily said na parang nagulat din siya na parang Rufa herself pala was married na before. Pero eto na ngayon, di ba may isang babae na una nagpasabog niya, yan ay si Miss Dalian Carvajal. Alam mo, kahapon I got a text from a number na hindi ko kilala kung sino at sinasabi niya vindicated daw si Dalian Carvajal. In a sense, yes. Parang gano'n Hindi ko no? siya ang unang naglabas niyan sa kanyang column. And parang tama pala yung mga sinasabi niya. Ngayong hapon mga kapuso, magbibigay po ng mensahe si Miss Dalian Carvajal tungkol sa latest development na yan. Kaya ito pa po ang mga dapat inyong tutukan dito lang sa Showbiz Central. Marami ka pang dapat tutukan dahil taga Showbiz Central ka. Lolit Solis at Doktora Bello magjo-join forces laban sa kanilang abogadong pinatalo raw ang kaso nila laban kay Osang. Robin Padilla ginwardyahan ng mga anak sa China. Ang exclusive footage ng pagpunta ng pamilya ni Binoy doon, narito sa Showbiz Central. Dalian Carvajal, matapos makipagrigodon sa umiinit na patutsadahan ng mag-inang Annabel Rufa at mister nitong si Ilmas dahil sa mga isinulat niya sa kanyang kolom. Ngayon ay magsasalita na ukol sa pinakanakakatensyong showbiz revelations ngayong linggo. Dalian, sasagot na punto for punto. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Hindi legal ang kasal namin because, you know, I have been
trying to keep myself sane. I've been trying to be quiet these past few months, these past years that I've been tortured by him because I'm trying to protect him. I'm trying to protect my kids. But now he's already crossed the line. Kahapon, matitinding revelasyon ang lumabas sa bibig ni Rufa at Ilmaz laban sa isa't isa. Una, nagbanta ang tila ng gagalaiting si Ilmaz kay Rufa na idedemanda raw niya ito dahil sa paglabag ng aktres sa batas ng Turkey at European Union. Lumalabas kasing walang bisa ang kasal nila noong May 2003 dahil may naunang marriage si Rufa sa isang Pinoy na nagngangalang Richard Daloya sa Las Vegas noong 1999. Dagdag pa ni Ilmaz, umalis ng Istanbul si Rufa dahil nadiskubre na nitong alam na niya ang nasabing earlier marriage ng asawa. He also revealed na kaya umano pumunta ng Amerika si Rufa ay dahil she attempted to destroy the evidence of the said marriage. Ang mga statement na ito ni Ilmaz finally provoked Rufa to reveal more shocking details tungkol sa pakikipaghiwalay niya kay Ilmaz at sa sinasabing pagpapakasal niya noong 1999. Nung na-meet ko si Ilmaz, alam na niya yung buong storya ko, kung anong buhay ko, at alam niya yung tungkol sa sinasabi niyang kasal-kasal na yon dahil first month pa lang ng relasyon namin. Nung 2000, alam na niya, inamin ko na sa kanya lahat ang totoo. And the real reason I left him, because all the time he hits me, he abuses me, he tortures me. The last time I left Istanbul in February, he tortured me and he hit me for 15 hours. 15 And not hours? because may nalaman siya tungkol sa akin. At nang tanungin kung anong pananakit ang dinanas niya, Lahat ginagawa niya. Sinasaktan niya ako, binubugbog niya ako, pinutulat ang buhok ko, sinisipa ako, kinukulong ako sa cabinet, binibelt niya ako, lahat! So, kung may mangyari sa akin, kung mamatay man ako, Tito Butch, iisa lang may gawa niya, si Ilmaz lang. kaya ganun na lang daw kung pigilan siya ng inang si Annabel na makipagkita kay Ilmaz. Hindi alam ng publiko because the last fight that we had, sinabi ko sa kanya, sabi ko, ma, humingi ka na ng tulong kay President Arroyo, humingi ka na ng tulong. I left my house, tumakbo ako, punong-puno ako ng dugo. Lahat ng mga yaya ko, witness ko. Lahat ng mga kaibigan ko, witness ko. Umuwi ako sa Pilipinas, may black eye ako. Lahat ng legs ko, punong-puno ng marks. Wala naman daw siyang nakitang rason sa pananakit na ito sa kanya ni Ilmaz. Siraulo lang siya, Tito Butch. And I'm sorry for me to say this, but it's too much. Every day, he's like threatening me. He's threatening my mom. He's threatening my dad. It's too much. I mean, I'm sick and tired of this, and I just want to move on. Sana he'll leave me alone. Sa nangyari ngayon, akong pinakamasayang mother sa buong mundo. Hindi sa masaya sa naghiwalay sila. Masaya ako dahil makasama ulit ang pamilya namin, buo kami. Iwanan mo na si Ilmaz, Rufa, please. Mamamatay talaga ako, Rufa. Sa gitna ng pagsubok na ito sa buhay niya, labis naman ang pasasalamat ni Rufa. Pamilya ko, I'm proud to have a mother like Annabel Rama. I'm proud to have a father like Eddie Gutierrez. They've been with me. Ang sagot naman niya sa inconsistency ni Ilmaz sa pagtukoy kung ang ina ba niya talaga ang sinasabing materialist relative. Through this difficult time in my life, and he can say whatever he wants regarding my mom, but my mom was just protecting me, and my mom will never ever allow me to go back to him. At sa banta ni Ilmaz na gagawin nito ang lahat para makuha ang kanyang mga anak, No, the kids are going to be with me because I took care of them. I'm supporting them. When I gave birth to Venice, he wasn't even there. And I'm the mom, and I can take care of my kids. He hasn't sent me one single penny since February. I don't need his money. You know, everything that has to, regarding the custody of my kids, my lawyers will take care of that. her decision is final. Wala na raw siyang balak bumalik pa kay Ilmaz. Hindi ko na kayang bumalik sa kanya, Tito Butch. I think my decision to leave him is the best decision I'll ever make in my life because he will never change. He will only get worse. Di baling mamatay na lang akong single, mag-isa, kasama yung mga anak ko. Ayoko na siyang balikan pa kasi tuwing naaalala ko yung mga ginawa niya sa akin, hindi ko masikmura. Kuya Mario, it's so hard to decide on issues like this dahil napaka-personal nila and it's becoming
some sort of a he said, she said situation here. I know you're supposed to be impartial, pero kayo po, ano pong opinion nyo tungkol dito? Hirap maging impartial dito kasi alam naman natin yung kaso nga. Si Rufa needs all the help she can get here. Legal, social support, yung ganon. Pero although parang personal yung awayan, we can look at the larger issues. Kasi dito pwedeng i-take up yung plight ng women. Yung in the hands of yung husband who is not who is somehow violent. So, pwedeng i-take up yun. And another thing, yung cultural differences. I know so many people, in fact, may mga close ako na ang napangasawa, foreigners din, although they didn't gano'n naman yung suffer. Merong mga problems, may tension, and maybe that is exacerbated by other things. Kuya Mario, siguro yung pinakamalaking pasabog na ni Ilmas yesterday sa Star Talk is the fact na parang he was able to say na nagugulat ako that Rufa was actually married before and I'm actually interested to pursue suits against her because of this. Is this relevant, do you think, or not? Because a lot is being said about this prior marriage of Rufa now that they have sort of confirmed it. Rufa herself, in a way, has confirmed it yesterday. Well, Yilmaz can gather all the all the evidence or whatever na he can para to boost his case. Pero hindi pa sa Vegas naman ang mga marriages naman doon I don't know. And legally hindi ko alam kung gaano kabigat kung gaano kabisa yung marriage sa Vegas. Pero sa akin mababaw. Do you see this issue as ending soon or tingin mo magiging long drawn out pa to? Alam mo naman sa showbiz, walang matagal sandali lang lahat, Ngayon, lahat ng tao pinag-uusapan mula Berberia hanggang Malacanang. Tapos 3 weeks later, wala na, nakalimutan na. Thank you for your opinions, Kuya Mario. Kayo rin po, mga taga Showbiz Central, pwede rin kayo mag-express ng inyong mga opinion. Through text, all you have to do is text Showbiz space your message at ipadala po sa 2344 for Globe and 367 for Smart. Last week po, napanood po natin si Aiza Marquez right here on the very couch of Showbiz Central na umiiyak pagkatapos po nilang palayasin sa kanilang bahay. Pero the good news is mukhang nalampasan na ni Aiza Marquez ang pagsubok na ito. Panoorin po natin. Alam ko mali, hindi na ako nag-thesis pa. Alam ko na mali. Alam ko rin mali, pero wala ko nag-thesis pa para wala na ako. Kasi kung thesis ko pa Amen. Ultimo, tricycle driver, basurero, yung mga katulong, tinutulungan kami para makahanap lang kami ng bahay at hindi kami matulog sa kalye. Matapos ang mga eksenang ito last week, mukhang nasa mas maayos na kalagayan na sina Aiza Marquez at ang pamilya nito nung muli siyang dalawin ng Showbiz Central. Nakahanap na kasi sila ng bagong matutuluyan matapos palayasin sa bahay na inuupahan nila nung 1 linggo. Mas magaang yung feeling ko ngayon kasi hindi na ako mag-aalala kung saan kami matutulog ng mga kapatid ko, ng mama ko. Kakalipat pa lang ni na Aiza kaya hindi pa tuluyang naayos ang mga gamit nila. Pero kita sa mukha niya ang pagkapanatag. At least ngayon alam namin na safe na kami, na meron na kami matutulugan. Timing na timing din ang pagkakuha ni Aiza ng premyong napalanunan niya sa All-Star K nitong Biyernes. Ito na, nakuha ko na siya. Sakto kasi, saktong-sakto na pagkakuha ko nung check, magbibigay na kami ng down payment dun sa bagong tinitira namin. At ngayong nalampasan na ni Aiza ang pagsubok na ito, abot langit ang pasasalamat niya sa lahat ng kaibigan at mga taong tumulong at nag-alala. Kabilang na sina Alessandra De Rossi at Nadia Montenegro. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan pero na-appreciate ko po talaga yung mga ginawa niyo sa akin. Handa na nga si Aiza at ang pamilya nitong magsimula muli sa paghahanap nila ng bagong matutuluyan at ready na rin siyang harapin ang mga darating pang pagsubok, being a better person than she was. Itong nangyari sa akin, parang
alam ko na isa rin to dun sa mga trials na pagdadaanan ko pa at marami pa akong pagdadaanan for sure na hindi ko rin ine-expect. At masasabi ko na ito yung bagay na lalong magpapalakas sa akin at magpursige sa kahit anong bagay na gusto kong gawin. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Sa bahay ni Rufo May nangyari ito. Kaya ngayon, magsasalita na siya. Live at lalabas na rin ang iba pang photos at video na maaring magbigay linaw sa relasyon ni John at Gretchen. Exclusive. Ang gwapong binatang ito ay in love raw. Isang Filipino-British football player si Phil Young Husband. Pumunta siya ng Maynila kahapon para makilala ang Pinay aktres na bumighani sa kanyang puso nang makita niya ito sa internet, si Rian Ramos. Huling-huli ng Showbiz Central ang kanilang unang pagkikita. Paano kung nagkatotoo ang mga panaginip mo? Babalaan mo ba ang isang kaibigan tungkol sa isang bangungot sa takot na mangyari ito? O mananahimik ka na lang at baka mapagkamalan ka lang na baliw? Yan ang problema ang hinaharap ng isang beauty queen actress na may psychic powers daw. I don't know why. Hindi ko alam kung bakit ako meron nun. Susunod na, Lolit Solis at Dr. Bello magjo-join forces laban sa kanilang abogadong pinatalo raw ang kaso nila laban kay Osang. Mga taga Showbiz Central, makiselebrate na sa nalalapit na 57th anniversary nating mga solid kapuso. Kung may naitatago kayong mga pictures, souvenir items o memorabilia kasama ng mga artistang nagkaroon ng TV show sa GMA, halughugin na ang mga ito. Dalhin lang ang mga pinakaiingatang memorabilia ninyo at makakapasok na kayo ng studio para makapanood ng Showbiz Central live kasama ang mga hinahangaan nyong kapuso stars. Kaya hanapin na ang mga lumang memorabilia mo at sumugod sa studio dahil taga Showbiz Central ka. The 3-year court battle has now ended at noong Thursday, June 7, na-dismiss ang kasong libel na isinampa ni Dr. Vicky Bello laban kay Rosana Roses. Hindi ko akalaing matatapos na. Parang kailan lang may dumadakip sa akin. Alam mo yun? Kanina pa, hapon pa ako iyak na iyak. Pero ang pagkatalong ito ang naging mitya raw ng isang matinding away sa pagitan ng magkakampi. According to Radio News reports this week, galit daw sina Dr. Vicky Bello at Lolit Solis sa kanilang legal counsel na si Attorney Raymond Fortun. Apparently, dismayado raw sila sa kinahantungan ng kaso. Hindi naman. Si Dr. Bello po, like anybody probably who has experienced yung ganitong klaseng desisyon, would naturally be a little bit disappointed. Yung mga abogado ni Dr. Bello, no, including myself, should not in any way be blamed for this. Saan nagkaroon ng problema? Well, the Court of Appeals made a distinction between a libel on print and a libel by way of a national broadcast. Saan nagkulang? Hindi po sa atin. Alright? And malinaw naman yung decision ng Court of Appeals kung ano ba yung pagkakamali, kung sakali man yun ang tatawagin natin, na dun sa criminal information. Diba, ang feeling mo pagka-attorney Fortun ng lawyer mo, safe ka, di ba? Yung talagang, tsakang panalo ko nito, attorney Fortun. Nashock lang ako na technicality lang ang naging rason para ma-dismiss yung kaso. Isa pa raw sa dahilan ng kanilang away, usapin sa pera. No, definitely not. At dahil parehong nagkakasundo na wala nga silang iringan, Attorney Fortun and Nanay Lolit would now like to settle the score with Rosana. Pero sa isa raw kondisyon. Sana sincere siya doon sa pinapakita niyang. Kasi iyak-iyak siya, di ba? Parang talagang anong-ano siya, grateful siya sa binigay na pagkakataon ni Lord sa kanya. This is now an opportunity, no, for her to show some sincerity. Now, if she takes advantage of this blessing, then I'm sure that in the end, we will all have a happy reconciliation. Isang Pilipina ang itinanghal na Iron Woman sa local at international track and field scene. Sa huling pagkakataon siya ay muling tutugon sa isang hamon. Sa darating na Setyembre, Elma Muros will represent our country sa kanyang final international competition sa Italy.
Kasabay sa paghahanda niya para dito, puspusan din ang kanyang pagtitrain sa kanyang anak na isa ring track athlete at potential basketball MVP. Si Elma ay umani ng tagumpay bilang atleta. Matagumpay rin niyang naipagsasabay ang kanyang karera at pagiging maalagang ina. Paano niya nagagawa ito? Elma Muros live dito sa Showbiz Central. Kasama na po natin si Miss Elma Muros. It's a pleasure and an honor po, Miss Elma, na makilala kayo. 400 medals para sa ating bansa in your entire career. 15 gold medals sa SEA Games alone. Napakarami yun na pong karangalan na iniwi para sa ating bansa. Paano nyo po nagagawa ito? Alam mo, Pia, sa tagal-tagal ko na araw-araw nag-iensayo, no? Umaga, hapon, talagang yung determinasyon ko, yung disiplina ko, at saka yung katya-tsaga ko, dahil sa isa lang ang uniforme ko, talagang alam mo na, talagang kailangan pumuti siya, kailangan nandyan yung mabango siya, para malinis naman. Lumaba man ako kinaumagahan sa sunod kong laro, dahil alam mo naman, ang dami kong mga events. So kailangan maputi na naman siya. Talagang malaking bagay yan. At isa lang ang sikreto mo dyan, Miss Elma. Alam mo, kahit nasa Romblon pa ako, wala pa akong pangalan. Talagang tied na yan eh. Ang loyalty ko nandyan. Kahit na hindi man nila ako binayaran, pero honest, napakalaking bagay. At si Miss Elma po talagang ayaw magpapigil. This September, meron po siyang competition na naman sa Italy. Paano po kayo naghahanda para dito sa panibagong kompetisyon na ito? Pagkatapos mo, kala namin nag-retire ka na, Miss Elma, yung pala. Hindi pa tapos. Alam mo, Pia, akala ko nga talagang nag-retire na ako from 1980 to 2001. Yun yung kasagsagan ko. Ngayon, kay 40 naman ako. Eh di, syempre, kailangan, hindi na gaya ng lakas ko. Pero tinatansya ko na wala na masyadong pressure. Pero kailangan, idaan ko sa sipag at tiyaga. Dahil kahit saan man ako sa iba't ibang bansa, gusto ko pa rin at dala-dala ko yung isang barita ng tayo. Dahil pagkatapos kong mag-ensayo, talagang nilalaban ko dahil isa lang ang uniforme ko. Kailangan, nandyan pa rin eh. Kaya hindi ko pwedeng maipagkaila pa rin talaga yan. Kailan mabango siya. Alam mo naman ang Philippines, minsan isa, dalawang uniform. Swerte na pag naging dalawa. Miss Elma, buti na lang meron kayong kasangga dyan, ano? Talagang malaking bagay talaga. Good luck po sa inyo this September sa Italy. At good luck na rin sa inyong anak na we hear is an MVP player in basketball at sumusunod sa inyong mabibilis na yapak sa track and field. Sana po pagbigyan din siya ni Lord ng pagkakataon. At kahit na hindi man kasing galing ko, kahit isang gold lang ang anak ko sa SEA Games, masaya na ako pag pinahintulot ni Lord. Thank you, Lord. Mga kapuso, palakpakan po natin si Miss Elma Muros. Dami-dami ng mga honors na ibinigay sa ating bansa. Samantala mga kapuso, dahil po napaka-fair ng Showbiz Central, mamaya po maririnig natin ang pahayag ni Dolly Ann Carvajal tungkol sa latest developments kay Rufa at Ilmas. Magbabalik po ang Showbiz Central. Tutukan mo dahil taga-Showbiz Central ka. Sa bahay ni Rufa May nangyari ito, kaya ngayon magsasalita na siya. Live at lalabas na rin ang iba pang photos at video na maaring magbigay linaw sa relasyon ni John at Gretchen. Exclusive. Susunod na, anong ginagawa ni Martin Rivera at Aramina, ang dalawang taong pinag-uugnay ni Pops na magkasama ng 2 araw sa Las Vegas. Ang gwapong binatang ito ay in love raw. Isang Filipino-British football player si Phil Young Husband. Pumunta siya ng Maynila kahapon para makilala ang Pinay aktres na bumighani sa kanyang puso nang makita niya ito sa internet, si Rian Ramos. Huling-huli ng Showbiz Central ang kanilang unang pagkikita. Will it be love at first sight? Susunod na. International football player na nahuhumaling kay Rian Ramos lumipad mula England para bisitahin siya. His name, Philip Younghusband. Isa siyang up-and-coming na professional football player mula sa England at personal na pinili ni David Beckham para makalaro nito sa isang memorable game. Yeah, very excited. He's my hero when I was growing up, so to get the chance to play with him is like a dream come true. It was love at first sight nang makita ni Phil ang mga pictures at videos ni Rian sa internet. Joyce, a friend of Rian's, told me, is a friend of ours, told me about Rian, and she sent me a few pictures and she is very, very pretty, so I'm looking forward to meeting her.
Sinubukan niyang kontakin ang aktres at presto, nagsimula ng kanilang pagkakaibigan. Kaya naman nagdesisyon na itong dumalaw muli sa bansa. Pagkalapag pa lang ng eroplano, kitang-kitang excitement at kaba sa mukha ni Phil. Kaya naman diretso agad ito sa Broadway para dalawin ang crush niyang si Rian. Matapos ang initial na getting to know you, pinakilala agad ni Phil si Rian sa kanyang mom na si Susan. Ano naman kaya ang nararamdaman ni Rian sa sincere effort ni Phil para lang makita siya in person? Siyempre, nakaka-flatter, masaya, ganun. At saka ang sweet-sweet niya naman kasi kakadating niya lang from the airport. Tapos nalaman ko may flight pa pala siya papuntang Palawan. Pero he took the time to come see me. So ang sweet naman. As soon as I get back from Palawan in 3 days. Hindi ko alam kung kailan siya may time or kailan ako may time. Pero, we'll see. Yeah. Phil, maganda nga ang Palawan, pero we're sure na habang nandun ka, ibang beauty naman ang isipin mo. Well, first impression, she's very pretty, obviously, because seeing the photos before she was, but she looks better in real life. No offense, but yeah, she's very nice, very funny. Exactly what I've heard about her, and I'm just looking forward to it. Looking forward to get to know her. So. At pagbalik nito mula sa bakasyon, So visiting her tapings. Yeah. Yeah, definitely. I'm looking forward to watching. Oh, cool, thanks. Yeah. Because I haven't seen any of your films yet, but I want to see them. Oh, awesome. hindi naman sa pinangungunahan natin ang tadhana, pero tingnan nyo naman, kitang-kitang sparks between the two. Phil, sure ka ba na single ka? Yeah, no, I haven't got a girlfriend, no, so I'm free. I'm single. Well, yun naman pala eh. Buti na lang at napaka-gracious at welcoming naman nitong si Rian. At tulad ng isang tunay na Filipina, ginawa niyang magiliw ang unang pagkikita nila ng kanyang tagahanga. Wait to get to know you better. Oh, cool. Thank you. So, Pagkakaibigan o pag-iibigan sa huli? We'll just have to wait and see. This just in! Pagkatapos ng bakasyon ni Phil dito at pagbisita kay Rian, uuwi na siya agad sa England kung saan hinihintay ang kanyang desisyon kung aling professional team ang kanyang sasalihan. Napabalitang sa isang US-based team siya sasali. Yes, mga kapuso, pwede po kayo magbigay ng inyong comments or opinions through text. Just type showbiz space your message, your opinion, and send it to 2344 for Globe, TM, and Sun, or 367 naman para sa Smart and Talk and Text. Kasama natin ngayon dito, live na live sa studio, ang cast ng Angels. We have Miss Valerie Concepcion, Marco Alcaraz, and Paolo Paraiso. Matanong ko sa inyo, paano ba si Angel Locsin as a producer? Hands-on ba siya? Wow. Yes, oo, kasi ako, sa situation ko, na-aksidente kasi kami ni Marvin. So I was needed to be brought to the emergency room. And si Angel mismo yung sumama sa akin. Ganon siya ka-hands-on So as a producer, as a hindi naman niya producer. kailangan gawin yun. So, yeah, hats off to Angel for that. Yes. Okay, invite everybody guys to watch Angels. Yes, Angels po, showing na siya sa June 20 po. At sa June 17, sa SM Mega Mall Cinema 10, meron po yung premiere night po ng Angels. Trilogy to. Directors po namin si Direk Mark Reyes, Direk Dingdong Dantes, tsaka si Direk Gina Alahar. And this is produced by Eagle Eye Productions. Yes, and one of them is Angel Locsin. Good luck sa Angels and we'll be watching out for that. Yes. Panoorin po nila yung Angels. Mukhang napakaganda ng Yes, trailer. very It's a touching feel-good po. movie. Sinabi ko nga kay Ding Dong kanina, sabi ko, wow, ang galing mo pala mag-direct ha. So, we'll be watching out for Angels. Thank you guys. Thank you. Eto naman mga kapuso, 2 days daw na nagsama sina Ara Mina at Martin Rivera sa US after ma-stranded si Ara sa kanyang pinanggalingang Filipino-US Expo doon. At habang nagsama sila, ay pinag-usapan daw nila si Pops Fernandez. Ito po ang buong kwento. Just this week, na-stranded si Aramina sa isang airport sa US.
Pabalik na sana siya ng Pinas galing sa US Filipino Expo kung saan nag-promote siya ng GMA Pinoy TV with the other Kapuso stars. Ako lang yung naiba yung flight. Siyempre, international flight ako eh. Nung nagpunta kami sa sa Newark Airport, domestic airport, sabi nila dapat sa international daw. So, lipat na naman kami na international. Tapos sabi nila, dapat daw sa domestic. So, lipat na naman kami ng domestic. Parang tinuturo-turo kami, parang nag-aaway na yung dalawang supervisor. 12 o'clock na, 12:30 yung flight, hindi na kami pinasakay kasi hindi pa maayos hindi pa alam kung saan kami i-check-in Mga almost 10 hours lang naman ako sa loob ng airport, di ba? Dahil dito, isang kapwa Pinoy celebrity ang nagmagandang loob na patarahin sila temporarily sa kanilang bahay, si Martin Rivera. Actually, 2 nights ako doon sa house nila. Hindi kasi yung friend ko, close din kay Martin. Yan, kausap rin niya si Katrina. So, wala na, naiwan na kami ng PAL. Every other day yung flight ng PAL doon Kaya 2 nights kami. Happy ako na inalagaan kami ni Martin sa Vegas. Ayun. At nakita ko yung anak niya si Santino. Dahil sa closeness na nasaksihan ni Ara sa pamilya ni Martin, hindi naiwasan ni Ara na magtanong tungkol sa ex-wife ng Concert King. At ang sagot daw ni Martin? Sila ni Pops actually galing lang din si Pops doon Nandun nga si Ram Eksakto dating lang din ni Ram doon. So, happy family kami, di ba? Ayun, okay naman sila. Tsaka okay naman daw. Basta pag nakikita niya si Pops na nakasmile, okay na siya. Pero ang nakarating sa aking chika, sina Pops at Ara raw ang hindi okay sa isa't isa. Ang hindi alam ng marami, naiiyak daw na nagsumbong si Pops kay Martin nung time na super close sina Ara at Jo Marie Iliana during the campaign period. How true? Hindi. Hindi, no. Hindi, I don't think so. Feeling lang ng iba, pero hindi naman. Ano ba? Hindi, parang alam naman ni Pops na kasi, syempre, okay naman sila ni Martin, di ba? Friends naman sila. Merong mga issues na yung pumunta sa campaign ko, ganun. I know that, sabi daw ni Pops. So, tsaka sinabi naman ni Jom sa akin, alam ni Pops. Nang si Martin naman ang tanungin kung close sina Jo Marie at ang mga anak nila ni Pops. Hindi, parang vibes lang sila. Oo, si Martin. Alam mo si Martin, open naman yun di ba? Sabi niya sa akin, sabi ko, okay lang. Sabi ko, natatawa lang kasi ako. Ba't ka natatawa ganyan? Wala, we have something in common kasi. This just in. Bukod sa love life, magkapareho din daw sina Ara at Martin na isinasa puso ang pagtulong sa kapwa. Pinaplano raw ngayon ng dalawa na gumawa ng isang fundraising concert. Isa raw sa beneficiaries ang batang tinutulungan ni Martin na ngayon ay nangangailangan ng liver transplant. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Sa bahay ni Rufo May nangyari ito. Kaya ngayon, magsasalita na siya. Live at lalabas na rin ang iba pang photos at video na maaring magbigay linaw sa relasyon ni John at Gretchen. Exclusive. Dalian Carvajal, matapos makipagrigodon sa umiinit na patutsadahan ng mag-inang Annabel Rufa at mister nitong si Ilmaz dahil sa mga isinulat niya sa kanyang kolum. Ngayon ay magsasalita na ukol sa pinakanakakatensyong showbiz revelations ngayong linggo. Dalian, sasagot na punto for punto. Susunod na, kabuwanan na ni Mimay, pero dream pa rin niyang ma-meet ang idol niyang si Jolina. Di kaya mapaanak siya pag magkita sila ni Jolen sa Showbiz Central? Live! Alam mo, I'm so proud of you na yung mga fans ng ating mga local stars, dinadala mo sila sa kanilang mga idol. Alam mo, I also feel honored kasi maraming ang positive feedback na natanggap itong segment na to. Ito, John, kailangan mo makilala si Mimay. Sino si Mimay? Ang #1 fan ni Jolina na maanganak na any day now, pero nandito pa rin siya sa studio live. Ito po, kilalanin natin siya. Na-imagine nyo na ba si Jolina kapag buntis? If ever, baka hindi siya malalayo sa fan niyang ito na si Mimay, na siyang dinalo ko this week with a little surprise from Showbiz Central. Okay, today we have a surprise for a pregnant woman. Nandito tayo sa bahay ni Mimay, ang #1 fan ni Jolina dito sa Novaliches. Tara!
Hi, Mimay. Hello. Hi, Raymond. 8 months pregnant si Mimay at according sa friends niya, fan na ni Jolina si Mimay mula pa noon. And when I met her, she reminded me of my friend Jolens. Ever since nag-start ata si Jolina, fan na talaga siya. Tuwang-tuwa talaga siya, tsaka kilig na kilig siya kapag ganyan. Maging ang perkiness ni Jolens mukhang na-imbibe na niya sa sarili niyang lifestyle. Kasi masyado siyang colorful eh. So gusto ko yung, nakikita ko yung life niya, colorful din. Tapos ganun din siya magdala ng life niya. So, na-idol ko talaga siya pagdating doon. So nung simula pa lang yun na yung napansin mo kay Jolens, yung pagka, she's full of life. Sa kanya ko ito nakuha eh, yung pagiging kikay, ganyan-ganyan niya. Pati sa love life na raw, malaki rin na naging role ni Jolina. Pag nagde-date kami ng asawa ko, pag Jolina na, manood tayo ng sine. Sabi ko, anong palabas? Si Jolina, Sabi So ko, pati yung husband mo, pinipili ko manood ng mga Jolina projects. nakakanood siya. Talaga? Pinaka-favorite ko yung Hey Babe. Cute nila ni Marvin eh. At ang wish ni Mimay makita si Jolens in person bago man lang siya manganak. Well, Mimay, since taga Showbiz Central ka, may sorpresa kami para sa'yo. Mamimit mo na si Jolina, dadalhin ka namin sa studio live. Wow! Face to Thank you face po. with Jolina Magdangal. Thank you. And this is the moment she's been waiting for. Let's just hope hindi mapaanak bigla si Mimay pag na-meet na niya ang idol niyang si Jolina live on Showbiz Central. Alright, Mimay, welcome here on Showbiz Central at ito ang moment na hinihintay mo. Let's call in on stage Miss Jolina Magdangal. Ayan! Hello, Mimay! Surprise! Meron akong flower para sa'yo. Parang pareho yung personality nyo. Hello po. Mimay, anong Hello. nararamdaman mo na finally ito na si Jolina sa harapan mo? What do you wanna tell her? Totoo to, ha? Bango mo, parang ako. Joke lang. Kailan ka manganganak? Ngayon na, gusto mo? Ay, huwag Naku, naman. sana wag Gusto manganak tayo. sa stage natin tong si Mimay. Baka July pa. July. July. Next month. Ayan, ako. Sana okay ka. Masaya ka ba? Sobra. Parang Jolens- naiiyak ako, naiiyak lang ako. Jolens, ikaw ba, sanay ka na ba sa mga ganitong moments na itong fan mo na nagsimula ka hanggang ngayon na manganganak na lang siya, fan na fan pa rin siya ni Jolina. So how do you feel about that? Alam mo, nakakatuwa, Raymond, kasi halos dun sa mga talagang sinubaybayan ako mula na nag-umpisa ako, nung 11 years old ako, kumbaga, may mga anak na sila. Does that mean you're next? Huwag naman ganon. Pero masaya ako na talagang hanggang ngayon, meron pa ring sumusuporta at meron pa ring sumusubaybay dun sa mga ginagawa ko. Thank you, Mimay. Jolens, may gift daw si Mimay sa'yo. Ay, pambihira. Ayan. Hindi ako Parang prepared. birthday ko. Thank you so much. Ako to follow yung gift ko. Ayan. Thank you, Mimay. At Mimay, meron ka raw gustong sabihin kay Jolens. Ano Ayan. ito? Nationwide pa to. Nationwide itong tanong mo. Ayan. Pwede ba kita maging ninang ng anak ko? Syempre, di ba ako humindi? Syempre, oo, dahil Nako! alam niyo, swerte daw ang magnininang, lalo na sa talagang sumuporta sa'yo. Wow. So it's sige, a ninang yes. na ako niyan. Girl ba yan, boy? Boy. Ay, naku, aayusan ko ba to? Sige, alagaan natin yan. Sige. Ayan. Ninang na ako, promise. Wow! Promise Salamat. yan. Ano ko, kumari nyo na si Jolina. Maring Mimay. Ayan, lahat ng mga friendship ko, kumari na natin si Jolina. Ano ba yan? Ayan. Showbiz ng anak mo, ha? Go. Oo nga eh. Mimay, is this a dream come true for you? Opo, sobra. Thank you so much. Alright, ito pang dapat mong abangan dahil may isa pang sana nanganak ka na pag pinalabas ang horror movie ni Jolina. Oo nga. Sabi ko nga kung kailan manganganak ako, tsaka horror, paano ako Oo. manonood? Halimbawa, nanganak ka na nun, siguro iwanan mo muna siya sandali, mapanood mo lang yung movie, tapos balikan mo na siya agad. Sige, sasabihin ko kay Doktora, Doktora, wait lang ha, kailangan ko pa yung movie eh. Ayan, go. Ito yung Ouija, hindi ba Yes, Jolina? Ouija under GMA Films. Panoorin niyo po yun dahil talagang sobrang okay yun. At saka, okay na okay. Nandun si Rian, nandun si Iza. Siyempre kasama ko si Julian Santos. Kaya kaming magkumare nandun. Aabangan namin yan ni Mimay. Of course! Angelina, this is for you. Thank you so much for Thank doing you, this for Raymond. us. Thank you, Showbiz Central. And thank you, Mimay. At Thank you po. sana natupad na ang dream mo. Ito finally, Jolina is beside you at ninang pa ng anak mo. Yes. Ayan, eto naman po, kailangan yung tutukan. Mamaya makikilala na natin ang ex-beauty queen na di umano nagiging totoo ang mga panaginip niya. Ito po. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka.
Sa bahay ni Rufo May nangyari ito. Kaya ngayon, magsasalita na siya. Live at lalabas na rin ang iba pang photos at video na maaring magbigay linaw sa relasyon ni John at Gretchen. Exclusive. Dalian Carvajal, matapos makipagrigodon sa umiinit na patutsadahan ng mag-inang Annabel Rufa at mister nitong si Ilmaz dahil sa mga isinulat niya sa kanyang kolom. Ngayon ay magsasalita na ukol sa pinakanakakatensyong showbiz revelations ngayong linggo. Dalian, sasagot na punto for punto. Paano kung nagkatotoo ang mga panaginip mo? Babalaan mo ba ang isang kaibigan tungkol sa isang bangungot sa takot na mangyari ito? O mananahimik ka na lang at baka mapagkamalan ka lang na baliw? Yan ang problema ang hinaharap ng isang beauty queen actress na may psychic powers daw. I don't know why. Hindi ko alam kung bakit ako meron nun. Susunod na, Robin Padilla, gwardyado ng mga anak sa China. Tutukan ng exclusive footage ng kanilang pagbisita doon. Robin Padilla goes to China kasama ang buong cast and staff ng Asian Treasures para i-shoot ang last treasure hunt adventure ng top-rating GMA series. At sa Great Wall Adventure na ito, baon ni Robin ang dalawa sa kanyang mga kayamanan, his daughters na sina Queenie at Kylie. Nabantay sarado sa kanilang ama mula sa airport hanggang sa China kung saan exclusive rin nakasunod ang Showbiz Central. Kitang-kita ang closest ng mag-aama while bonding in between takes. Very, very nice. I cannot say how nice. And he's very dedicated to his job. Parehong parehong sweet. Nakahanda naman daw suportahan ni Robin ang mga anak sa lahat ng bagay, maging sa intensyon nilang pasukin na rin ang showbiz at maging action stars. I want to follow his footsteps. At first, he was scared. But then after a while, he understood. Ilang mag-artista. Payag ka? Oo naman. Masuportahan tatay. Ako kasi sa mga anak ko, wala akong kontra dyan. Kung ano trip nila, sama ako doon sa trip nila. Mga black belt. Pero mga babae ito, hindi ito mga tomboy. Pero syempre, bilang tatay, bantay sarado naman si Robin pagdating sa mga manliligaw o mga nagbabalak palang manligaw sa mga anak. Pagdating sa mga boys, ano ako doon, mahigpit ako doon. Masyado pang bata ang mga anak. Ingat lang yung mga Boys? Sanay ako sa kulungan, mga kapatid. Para na rin daw ito sa ikabubuti ng mga anak na gusto niyang matupad ang lahat ng pangarap. Kasi ang pangarap, hindi yung pagtulog mo ngayon, bukas nandun pa. Hindi na, ang pangarap, sandali lang yun. Pag dumaan yun, hindi na uulit-ulit. Strictness na lubos namang naiintindihan ni na Queenie at Kylie. At para sa nalalapit na Father's Day, ito ang message nila for their ever-loving dad. I love him very much, unconditionally, and I will do everything to make him proud and happy, because he deserves it all. I love you very, very much, and you'll always be in my heart, and you're the best dad in the world. Ang balita ko, magaling sa martial arts yung mga anak ni Robin na yan. So if I were him, hindi na niya kailangan bantay sarado ang kanyang mga anak. Pero eto po, isa na mga Showbiz Central exclusive. Hindi lang panaginip na nagkakatotoo, kaya rin daw ni ex-beauty queen na mahiwalay ang kaluluwa niya sa katawan niya. At dahil daw, yes, John, correct, dahil sa kanyang supernatural powers na ito, nailigtas daw niya ang buhay ng isang kaibigan. Kilalanin natin siya. Beauty queen turned actress. Binabagabag ng kanyang psychic powers. I would dream of people, but whenever I do, I tell them. And whenever I do dream of them, coincidentally, meron palang currently nangyayari sa buhay nila. Bukod sa magandang mukha at katawan, isa raw sa gifts ng 1994 Binibining Pilipinas International na si Alma Concepcion ang abilidad niyang managinip ng mga pangyayari na nagkakatotoo rin. I have a friend. I dreamt of her twice. Ngayon ko lang nalaman na on the duration that I was dreaming of her, she was undergoing psychiatrical problem and marriage problem. At ang latest, may pangitain daw siya sa kahihiwalay lamang na Rufa at Ilmaz. I also dreamt of
Rufa and Ilma's getting back together. I texted Rufa lang na, oy, panigin pa kita, nagkabalikan kayo. Hindi naman ako yung tipong Madam Auring na who can nakakahula-hula every day. No, yung tipong I would just have one dream in a year na na very relevant. Mga pasumpot-sulpot lang. Tinunto ng Showbiz Central ang paranormal expert na si Jaime Licauco para bigyang linaw ang umano'y psychic power na ito ni Alms. Tinatawag dyan ay precognitive dreams or psychic dreams. Yung psychic powers mo or ability manifest through dreams. Pero hindi lang daw ito ang misteryo sa buhay ni Alma dahil nung bata pa raw siya, astral projection naman ang na-experience niya. Mga early age, around siguro very young, like 6 or 7, you start with your hand and then your body and then you leave the bed. I just go around the house and I can actually see my body. When you're in a spirit state, you don't have voice, you don't see your feet. Out of the body ang tawag scientifically, out of body experience. O huwag yung paghihiwalay ng ating kaluluwa o spirito sa ating katawang lupa. Nangyayari ito kadalasan pa tayo narutulog o tayo yung sa nanaginip. For 3 years, I went through the studies of New Age, paranormal, in the pursuit of understanding the gifts I have. It got me nowhere. Kaya napagod ako. So, I just one day give up. Pero hanggang ngayon daw ay ginigimbal pa rin si Alma ng misteryo sa likod ng umano'y psychic abilities niya. Yung astral projection, I don't know why. Hindi ko alam kung bakit ako meron nun. Hindi ko alam kung anong purpose nun. At para sa mga taong maaring humusga sa kanya, okay. I have an open mind. Parang that's part of my past eh. That's part of my experience. That's mine, that's not theirs. I'm just sharing with them my experience. It's up to them to listen or not. Okay, Ray, granted na meron talaga mga paranormal events at supernatural powers. Do you believe in the experiences of Alma as being supernatural or paranormal? Alam mo, maraming mga artistang may ganyan. Di ba marami na rin na-feature ang S-Files tungkol sa mga paranormal mga ganyan, di ba? But usually kapag undas pa. Oo. But apparently, Marami. she got a premonition about the Rufa Ilmas incident. So, wow, bago yun, di ba? So she decided to impart yung wisdom niya tungkol dito. Kaya lang kasi yung sa part ni Alma, ayaw niya, siya na mismo nagsabi na tinigil niya na ayaw niyang i-develop kasi natatakot din siya. Kung matatandaan natin, nagkaroon na kasi siya ng issue before sa Guam. Tapos meron siya mga kwentong ganito. So natatakot siya na baka i-incorporate o i-link na naman yung ganon. Baka nag-hallucinate siya, mga ganon. Pero sabi niya nakakita raw siya. Marami siyang mga abilities na psychic abilities. So what is your suggestion to Alma now? Ano ang gagawin niya dito sa mga gifts niyang ito? Irespeto natin ang... Gamitin or not gamitin? Kanina, kausap ko siya, sabi niya ganon, ayaw niya talagang i-develop na kasi natatakot nga daw siya. Sabi ko naman, if you put this or use this into a good cause, bakit hindi? Kaya lang ayaw niya na talaga kasi baka marami din dumating na hindi maganda para sa kanya. Naniniwala siya kasi na yung mga ganitong paranormal or supernatural powers or ability na ganito, hindi daw maka-Diyos. Totoo ba to, Pia? Well, I'm not a theologian, so... Hindi, pero siyempre, di ba nag-aaral ka rin ng Bible, di ba? Meron kayong grupo na nag-aaral ng Bible, mga ganon. Well, me, I'm very skeptical about this because I'm very God-fearing and have a strong faith in my religion, which is Christianity. So I prefer to stay away from that. At saka sinabi niya, kausap ko siya kanina, na naging epileptic daw siya. So, hindi ko lang madikit kung paano develop yung psychic ability niya sa pagiging epileptic niya. Siguro ganun daw yon. Pag meron daw sakit na ganun, nahihiwala yung... May pros and cons talaga.
Well, Alma, all we can say about that is good luck na lamang sa'yo. And I'm sure if she has supernatural powers like this, she will definitely know what to do with At saka it. sana wag siyang matakot kasi marami may ganyan. So kung makakatulong siya sa mga, katulad niyan, sinabi niya, nakatulong siya sa mga kaibigan niya, di ba? Bakit hindi develop mo yan? Kaya lang wag mo na lang sanang i-career. Wag ka na lang maging Madam Auring. Ganun. Oh, mahirap nga naman ma-incur ang judgment ng mga tao tungkol dito sa mga pa, ganitong Sus klaseng Mariosep. matters. Thank you, Rin. I think you should stick around for this dahil susunod na po ang exclusive photos at video na magbibigay linaw sa relasyong John at Gretchen Barreto. Si Rufa May po, tetestigo, live na live dito sa Showbiz Central. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. Dalian Carvajal, matapos makipagrigodon sa umiinit na patutsadahan ng mag-inang Annabel Rufa at mister nitong si Ilmaz dahil sa mga isinulat niya sa kanyang kolum. Ngayon ay magsasalita na ukol sa pinakanakakatensyong showbiz revelations ngayong linggo. Dalian, sasagot na punto for punto. Sa bahay ni Rufa May nangyari ito. Kaya ngayon, magsasalita na siya. Live at lalabas na rin ang iba pang photos at video na maaring magbigay linaw sa relasyon ni na John at Gretchen. Exclusive. Mga taga Showbiz Central, makiselebrate na sa nalalapit na 57th anniversary nating mga solid kapuso. Kung may naitatago kayong mga pictures, souvenir items o memorabilia kasama ng mga artistang nagkaroon ng TV show sa GMA, halughugin na ang mga ito. Dalhin lang ang mga pinakaiingatang memorabilia ninyo at makakapasok na kayo ng studio para makapanood ng Showbiz Central live kasama ang mga hinahangaan nyong kapuso stars. Kaya hanapin na ang mga lumang memorabilia mo at sumugod sa studio dahil taga Showbiz Central ka. Last week, na-cancel ang concert ni Ogie Alcacid at Ay de las Alas sa Calgary, Canada. Nangangarit na rin daw maudlot ang Love to Love concert sa ibang cities. Iba't ibang espekulasyon ang naglabasan. Nag-freeze na raw ang assets ng producers. Masyado raw malaswa ang mga naunang shows. Okay, ayun mga malalaswang sayaw. Wala naman akong sinabing gano'ng mga malaswa. Hindi naman nangyari, hindi naman lumabas yun sa ang isip ng malaswa. Kung sa iba man yun, sila na nagsasabi doon, ano? Sa likod ng kontrobersya, aminado ang producers na pera raw ang dahilan. Especially sa parte raw ng producer na si Nelly Vant na namahala sa Canadian tour. Usually it's an SOP of the producer for the producer to give 50% down payment. 50% down payment for the show, no? But she only gave $20,000 for 5 shows. But she made a promise that in each city, she would pay in full the total contract price before each show. After the Vancouver and Edmonton shows, hindi pa rin daw nabayaran ni Nelly ang kanilang talents. Kaya, I said, okay, both of you, mag-promissory note kayo that you will pay me tomorrow. And then the show finished na nga. The next day I was waiting. They did not show up. nonetheless, dahil sa malakas na ticket demands, itutuloy nila ang kanilang next show sa Winnipeg. Itong show namin sa Winnipeg, natutuloy pa. Hindi cancel, kaya manood naman kami ng show na to. At ito naman si Ogie ay mahusay naman mag-perform. Pagdating sa tawanan, si Ogie ay maaasahan niyo. At ang kanilang money problems, susolusyonan na lang daw nila legally. We had a settlement and the lawyer was able to give like some terms and conditions with regards to her method of payment and the dates of payment. Very helpful siya, very understanding, at lahat ng ginagawa niya para sa akin. Wala naman akong masamang masasabi sa kanya. Hindi ko naman pwedeng ilagay ng kanyang good name, no? Dahil maganda ang relationship namin sa isa't isa. Ayan po, Friday this week ay nagulat ang buong Pilipinas
sa mga pictures na kumalat sa internet na di umano'y naghahalikan sina John Estrada at Gretchen Barreto. Pero earlier this week pa po natanggap na namin yung mga pictures na yan and we did our own investigation sa buong pangyayari nung gabing yon. Narito po, panoorin natin. Thursday, June 7, nakatanggap ng email ang Showbiz Central na naglalaman na nakakaintrigang mga litrato ng dalawa sa pinakakontrobersyal na artista sa showbiz, sina John Estrada at Gretchen Barreto. Sa una nakitang dikit na dikit ang katawan ng dalawa habang komportableng nakaakbay si John kay Gretchen. Pero mas nakakagulat ang halikan ng dalawa sa litratong ito kung saan Gretchen appears to be holding a bottle of an alcoholic drink. Marami ang iniwang katanungan ng litratong ito. Una na, isa na naman nga ba ito sa mga dinoktor na intimate photos ng mga celebrity? Showbiz Central sought the opinion of an expert. Yung sa picture na yan, totoo yan kasi eksakto yung ilaw niya, pareho yung rehistro ng ilaw niya na wala akong nakikitang discrepancy doon sa pagkakaupo niya tsaka sa rehistro ng ilaw. Kung papalitan mo yung face lang, mag-iba yung rehistro dito ng ilaw pati dito pero pareho-pareho sila ng kulay. Malinis na malinis siya. Makikita mo kung fake siya dahil smudge yung gilid, mahalata mo talaga na pag pinalaki mo siya na obvious na meron kang ginupit dito, pinalitan. At makikita mo rin sa posisyon ng katawan ng tao kung hindi siya pantay. Tsaka yung angulo ng mukha niya, eksakto kasi napakahirap gawin na angguluhan mo yung isang litrato para idikit lang. Yung camera na ginamit, hindi maaring phone sa telepono, phone cam. Kaya maliit yung resolution ng camera. Kung yung megapixels ng camera na ginamit mo, mas mahirap baguhin, mas mahirap siyang linisin kasi mahahalata mo agad sa pixel pa lang ng picture. So maaaring cam phone ang ginamit niya rito. So sa tingin ko, totoo itong litratong ito. Kung totoo nga ang mga litratong ito, sunod na tanong, saan at kailan kinunan ang nasabing larawan? Sa research na ginawa ng Showbiz Central, lumalabas na noong May 27, sa surprise birthday party kay Rufa May Quinto, kinunan ang mga litratong ito. Isang get-together daw na binuo ng mga close friends niya. Isang celebrity source na dumalo sa nasabing party ang nagpadala ng text message sa Showbiz Central na pinakiusapan daw sila ng dalawang kampo na wag munang magsalita ukol dito. Ang babae naman na nasa tabi at naka-witness ng nasabing halikan ay ang non-showbiz girlfriend daw ni Vice Mayor Herbert Bautista na si Tates Gana. Sinubukan naming makausap ang nasabing witness pero gaya ng aming celebrity source, hindi raw ito maaring interviewin dahil may order nga raw sa kanila na wag nang magsalita. Sinikap din kunin ng Showbiz Central ang panig ni John at Gretchen pero tumanggi magbigay ng pahayag ang mga ito. Ano nga ba ang totoong kwento sa likod ng mga litratong ito? Bakit ganito na lang kalapit sa isa't isa sina Gretchen at John? Ano nga ba ang meron sa pagitan nila at bakit maging mga kaibigan nila ay pinagbabawalang magsalita? May katotohanan kaya ang noon pang bulong-bulungan na may illicit affair talaga ang dalawa? Paano nga ba masasagot ang mga katanungang ito ngayong may video at mga litrato pang nakalap ang Showbiz Central na makakapagbigay ng matinding revelasyon? Ang kontrobersyal na video at mga litrato ngayon nyo lang makikita, ano ang nilalaman? At ang pangyayari sa likod ng mga kumakalat na intimate pictures ni Gretchen at John, may isang magkukwento. Tutukan mo dahil taga Showbiz Central ka. We are here with jury member Mr. Ruel Mendoza. I'll go straight to the point. Sa tingin mo ba, totoo yung picture na yon? Sa tingin mo kayang gawin ni John at Gretchen yon in a public place? Yan, sa question mo kung totoo yung picture, yes, nung nakita ko siya doon sa computer, tama hindi siya yung alam mong
fake. Hindi siya phony, hindi siya gawa ng hindi Photoshop. siya yung dinikit or unlike yung kay Piolo at kay Sam nga na slapping pagkakagawa. Ito talagang tama siya eh. Pati ilaw, pati kulay. Sa tingin mo Is ba kayang there. gawin ito ni John at ni Gretchen? Ayun, mainit sa studio, di ba? Ayun. Hindi ko alam kung ano ba yung talagang relasyon ni John at ni Gretchen at this point ha. Pero kasi nga may narinig ako from may nakausap kaming celebrity na kakilala rin nila Gretchen. Na nandun sa party na yon? Wala yata siya sa party. Okay. May alam siya regarding kay John at kay Gretchen na they were So may seeing mga yata. bulong-bulungan talaga regarding this supposed relationship between John and Illicit Gretchen. affair nga, sabi nila, di ba? Pero sabi nga nila, nagsimula daw yun sa Yes party nung March. Pero according doon sa nung celebrity na nagkwento sa akin, weeks before pa daw, meron nakikita niya na si Gretchen at si John na magkasama. Well, Okay. siguro parehong event yung napupuntahan nila, hindi natin alam. Okay mga kapuso, tumutok lang po kayo dito sa Showbiz Central because we have extra footage, video, and photos. At nandito po sa studio live si Miss Rufa May Quinto, ang may-ari ng bahay kung saan nangyari yung insidente yon at kung saan naganap ang di umano'y halikan ni John at Gretchen. Dito lang po sa Showbiz Central. The closeness. The kiss. Ano nga ba ang namamagitan kina Gretchen Barreto at John Estrada? Last February 28, sa anniversary ng Yes Magazine sa NBC 10, nagsimula ang pagiging malapit ni John kay Gretchen. Ito ang mga litratong nakalap ng Showbiz Central mula sa nasabing event. Sa unang litrato, makikitang nasa iisang table lang ang dalawa kasama sina Rufa May Quinto, Eric Santos at Joyce Jimenez. In the second picture, notice how John stares at Gretchen. Sa pangatlo, mukhang nakabuntot na ang aktor sa aktres. At sa last pic, magkatabi na ang dalawa. Ayon sa isang source, pagkatapos ng event ay niyaya raw ni John si Gretchen to go somewhere private. March 26, lumabas sa article ng PEP ang sagot ni John hinggil sa isyong may magandang pagtitinginan sa pagitan niya at ni Gretchen. Tinanggi naman ito ng aktor at sinabing unfair daw ang issue dahil may asawa na ang aktres. Makalipas ang halos 2 buwan, May 27, naganap ang surprise birthday party para kay Rufa kung saan sinasabing nakunan ang kontrobersyal na litrato ng dalawa. Matagal na ang balita, pero ngayon lang nagkaroon ng katibayan sa di umano'y affair ng dalawa. Nakuha rin ng Showbiz Central ang exclusive video at photo sa birthday ni Rufa May. Dito makikitang nagkasama-sama ang maraming kaibigan ni Rufa May sa kanyang bahay para siya'y sorpresahin. Isang surprise party ang nangyari at nandun ang mga close friends ni Rufa May at kasama doon sina Gretchen at John. Sa kumakalat na email, mapapansin ang parehong kasuotan ni Gretchen at ni John. Ano nga ba ang natatagong kwento sa likod ng mga litratong ito? Meron nga bang relasyong namamagitan kina Gretchen at John? Ngayong hapon, isang witness ang lalantad at magsisiwalat ng kanyang mga nakita at narinig sa nasabing pangyayari. Rufa May Quinto, live only here sa Showbiz Central. Kasama na ho natin mga kapuso. Tutukan lang po ninyo, Miss Rufa May Quinto. Ay, PG, flowers for you. Belated happy birthday, girl. Birthday ko pa rin, di ba? Oo naman. Birthday marathon to. This is it, girl. This is it, Jan. Alright. Girl, kung di ako nagkakamali, guest ka namin dito sa Showbiz Central the afternoon before nangyari itong party na to, di ba? Wala akong kaalam-alam noon, di ba? Nabulungan nga tayo. Kaya So, si pasensya Eric- ka na rin at nadawit-dawit ka pa dun sa issue. Oo nga, na- nagalit yung mga sayers. Oo. Pero at least okay na. na yun. Oo. Oo. Girl, bali hindi mo alam na nung nandito ka pala, si Eric nag-organize with your other friends ng surprise birthday party sa bahay mo. Yes, kaya nga dun sa video, iyak ako ng iyak kasi na-shock ako. Hindi ko alam kung sinong... basta pag-uwi ko na lang, dami ng kandila, kompleto ang barkada. So ako siyempre, iyak-iyak naman ako, tears of joy, di ba? So si Eric ang nag-organize ng lahat na to. Siya nagtawag sa mga kaibigan mo? Or, Sila ni Ogie. Ogie Alcacid, tumulong? Tumulong siyempre. Ah, okay. Best friend ko yun eh. So na-shock ka
nung lumabas tong video na itong picture, Overwhelming talaga. As in, sobrang umiyak talaga ako dahil parang I can't believe it. Talaga nag-effort silang lahat. At nauna pa kayong umuwi sa akin. Tagal-tagal ko sa showbiz central. Diba? kasi dinidelay ka ni Eric na lang sa setup Ayun sa bahay pala. mo. Or- Kaya di ba nung- sinabi mo nandyan siya? At saka nung gabi na yun, nagyayaya pa ako ng gimmick. Sabi ko, Oo. salubungin natin yung party mo. Sabi ko, ngayain natin si Sweet, magkape-kape tayo. Kasi nga parang feeling ko birthday ko, tapos wala naman akong gagawin. Siyempre, hindi naman ako in-invite ni Eric. Kasi hindi naman kayo masyadong close. Okay Hindi lang alam yun. number mo. Okay. Eto na, girl. Na-shock ka, na-overwhelm ka. Nung nakita mo tong picture na to na naglalabasan ngayon at kumakalat sa internet, na-shock ka rin ba at na-overwhelm? Na-overwhelm. Na-shock din, syempre. Bakit ka na-shock, Peachy? Hindi, Dahil one, kasi- bahay mo to at alam mo Yes. na sa bahay mo naganap yung picture taking na yan? Or dahil sa... It's a private party, Fairness. supposedly. Okay. So parang syempre, nakakashock dahil may lumabas. Kung meron mang maglalabas ng pictures, sana ako, di ba? Kasi bahay ko yun, di ba? Yun lang yung parang, hello, di ba? Well, girl, i-clarify lang natin, Peachy, na you are friends between... kaibigan mo rin si John, kaibigan mo rin si Gretchen. Yes. Alright. May alam ka ba tungkol sa... Ano, kaya mo yan? namamagitan sa dalawang Parang yan? mas tense ka pa sa akin. Oh, syempre, kasi kaibigan ko rin silang dalawa, maski ako nagulat. Parang feeling ko, ka-close ko sila, bakit hindi ko to alam? Okay, mo nga, di ba? Oo. Wala tayong alam dyan. Kasi unang-una sa lahat, kung meron man magsasalita about sa picture na yan, I think dapat si mga taong nandyan sa picture. Alright. Okay, mabuti na yung malinaw. Nasaan ka noong mga panahon na to? Kasi kapansin-pansin, Peachy, maraming tao doon sa party, but this particular picture na wala nang tao masyado sa background. Kasi ano yan meron akong TV room, meron kitchen, sila din May yung swimming pool nagluluto. area ka, di ba? May pool area. Kung makikita nyo doon, nandun sa mga swimming pool yung iba. Nandun ako sa music group, pinanonood ko yung proud na proud ako na MTV ko, ganyan. So, hindi ko nakita talaga na may naganap na ganyang mga eksena. Alright, so yung mismong moment na magkatabi si John at saka si Diyan ba? Gretchen, hindi mo yan nakita. At least klaro yan. Hindi talaga. Alright, but nakita mo naman nandun sila. Nung gabi na yon, nag-uusap ba sila? Napansin mo ba? Or... Sa totoo Hindi lang, napapansinan? sobrang overwhelmed ako. Hindi ko na tinignan bawat isa sa kanila. Basta palipat-lipat ako. Tapos lahat lang kami masayang-masaya. As in, sobrang saya. Halata naman, di ba? Yung mga pictures namin, all smiling kaming ganyan. Okay, kanina lang doon sa ating naunang VTR na pinalabas mga kapuso, nasabi nga doon na nagsimula daw yan at pinakita naman natin yung mga pictures nung Yes Anniversary Party. Ngayon, eto na tayo magkaka-table noon, hindi ba? Oo nga. Nakita ko nga yung sarili ko, naka-background ako doon eh. In fairness, di ba? Nakita ko naman, I was there. Katabi ko si Gretchen at saka si Kaswalan John lang, Estrada. oo. Nagchichikahan lang kami. Oo, Okay naman. Wala oo. naman ako nakitang mali siya. Kaya ako nagulat ako talaga when I saw, may nagpadala din sa email ko niya. Nagulat din talaga? ako. Doon sa picture na yan na parang, ha? Parang saan galing yun, di ba? Kadadating ko galing States eh. Ng isang araw, na-shock din ako. Pero ang ano lang yan, ang pinaka-importante sa lahat, yung nangyari po na yan, parang sa parte namin na magkakaibigan kami, we're just having fun. As in, parang masaya lang kami, di ba? So yan ang punto mo. Yun ang Parang punto siguro- ko. Masayang-masaya kami nung nangyari yan. As in, lahat kami magkakabarkada, matagal na. Super close kaming lahat. Okay. Diba? At least klaro yan. Mga kapuso, haba po nating ini-interview ngayon si Mr. Rufa May Quinto at pinakita po natin ang unang VTR natin tungkol nga dyan sa di umano'y halika na naganap kay John Estrada at saka kay Gretchen Barreto sa birthday party ni Mr. Rufa May Quinto. Meron po mga iba mga sources na nag-text mo sa Showbiz Central at nakatutok dito ngayon na yun daw unang picture, yung kung saan hindi mo na magkahalikan si John at si Gretchen, yan daw po ay kinunan, di umano, ni John Estrada mismo sa kanyang camera. At yung pangalawang litrato kung saan naghahalikan na daw silang dalawa, ay camera pa rin ni John Estrada, pero di umano'y pinakunan niya na ito sa iba. Wala ho tayong kinukumpirma, yan lang po ay text messages ng ating mga sources. Pati yung mga pictures nila, pati yung closeness nila sa Yes Magazine, ngayon lang natin nakita. Halito na tuloy si Sweet. Oo, kasi ang dami na kami. ang dami-dami tumatawag ngayon and mind you, don't mind me. These are some celebrities as well at mga reliable na mga sources. But then again,
Sama Para ka maging- nga sa table, di ba? Para maging patas po tayo, wala ho tayong kinukumpirma rito na kung ano mang issue. Pero ito, Peachy, may ano kang dapat ikumpirma. 2 days ago, gusto ko malaman mo na-appreciate ko ang honesty mo sa akin at tinuturing mo akong bilang isang kaibigan. Tagal na natin magkasama Hindi bilang eh. reporter o isang showbiz-oriented Lahat talk show yata ng host. pelikula ko, best friend na-appreciate ko kita. yung Peachy na first date nyo ni Eric sa bar Oo, sa bar ko mo diba? siya unang dinat, pinakilala mo siya sa akin at inintroduce mo. Peachy, 2 days ago, tinext mo ko na you are about to break up with Eric Santos. Sasagutin mo yan mamaya. Ilang commercial lang po mga kapuso, babalik agad ang Showbiz Central. Alright, babalik po ang Showbiz Central. Kasama pa rin natin si Mr. Rufa May Quinto. Peachy, bago kita i-turn over sa ating mga Central Jury, yung aking hanging question kanina. 2 days ago, you texted me that you are about to break up with Eric Santos. Ano nangyari last Friday? Nag-uusap kami. Sabi ko, tinext ko si Sweet. Sabi niya, wag mo, anuhin mo na. Sabi niya, tama na. Wag na muna. Tayo muna mag-usap. Sabi Okay. niya. But he's in Singapore right now eh. So, hindi natuloy ang Hindi natuloy. ang break up ninyo? Hindi natuloy. Okay. Ano bang reason? Bakit all of a sudden bigla kang gusto mo makipag-break kay Eric? Hindi lang naman ako. Kumbaga parang meron kaming issues na sa aming dalawa na lang na pinag-uusapan namin. At naayos naman. Okay. So pagbalik ni Eric, mag-uusap kayo. Can you promise na i-update mo Oo ako? naman, syempre. Alright. Abangan niyo yan. I will update you sa aking blog sa pep.ph. Ang correct ka dyan. Alright. Again, mga kapuso, wala ko kami kinukumpirma na relasyon or kung ano mga sweetness or closeness. Hindi ko namin binibigyan ng masamang ibig sabihin ang mga nagkakalat na litrato ni John Estrada at ni Miss Gretchen Barreto na kumakalat sa internet. Pinapakita lamang po ng Showbiz Central ang mga ebidensya, ang mga bagay na lumalabas at ang mga bagay na pinag-uusap-usapan. Ika nga, yung mga bulong-bulungan lang po dito sa showbiz, naririnig nyo lang. Kaya alam mo, eto, pakinggan po natin, Miss Rufa May Quinto, pati kasama ang ating mga Central Jury. Take it away, guys. Talaga may... Happy birthday, happy birthday, Peachy. Oh, kahit Thank you. matagal nang Marathon nga to. Happy Yes. birthday to me. para mawala ang jet lag mo. Oo. So, Ayun. teka muna, Peachy. Since parang close ka kila Gretchen at John, gaano mo sila kakilala pala at parang close ka sa kanila? Ay, hindi. Kasi matagal na yun eh. Lagi namang close naman ako before pa kay John. Tapos iba naman yung friendship ko with Miss Gretchen Barreto. Kasi wala ka bang napansin sa dalawa even before nung Yes event na... Kasi nga may nagsabi rin sa akin na even before nung event na yon, nakikita na si John at si Gretchen na magkasama. Ang dami-dami namang artista. Tsaka palipat-lipat kami ng table eh. Alam mo yun? So parang lahat naman patayo, upo. Parang, alam mo yun, party. Ganon. So everybody's just having fun. Ganon din yun. Naubusan na ako ng boss. So wala ka napapansin talaga? Even before? Wala. Wala. Laugh lang ako ng laugh, di ba? Lahat ng eksena na lang ako laugh lang ako ng laugh. Tsaka alam namang, ano yun, di ba? Hindi naman ganon. Tsaka parang I feel honestly na awkward naman yata to na nag-birthday lang po ako na surprise birthday party ngayon. So parang awkward din naman for me to make any comments talaga about that because sila yung dapat tingin ko na magsalita or antayin natin ang pahayag nila. Pero nagkausap Kumbaga kung ano man din yung masasabi ko, masasabi ng kahit na sino, I think sila dapat ang talagang magtanungin or magsabi, di ba? I don't have the right. So bago natin tudukan yung Gretchen at saka yung John Estrada na issue na yan, nagkausap na ba kayo ni Gretchen? Kanina sa dressing room, sinabi mo sa akin, nagkausap na kayo. Kagabi, nagkausap Lagi kayo, naman kami nagkakausap. magkakausap eh. Ano ang reaction niya sa mga nangyayari? Hindi kami hindi ko tinanong. Parang, di ba, parang wala lang. Parang lahat naman kami parang sino ng birthday, gano'n. Hindi naman kami yung tipong, huy, ano ba yan? Ganyan. Hindi, wala kasi. So bali wala sa kanya yung mga nangyari? Yung mga I didn't lumalabas ask. na... I didn't ask. Okay. Rufa, maraming si Eric pa nag-organize nung party mo. Tapos maraming nagtatanong, well ngayon, parang it's neither here nor there yung kung break. Bakit pumasok doon sa eksena yung si Say? Inis ka ba sa kanya? Tinanong sa akin ni John, ni Sweet.
Jean Lapouche, di ba? Dahil tinanong siya sa akin. So, syempre, hindi ko alam kasi wala ako. Pag nandito ako, nasa ibang bansa siya. So, kaya ako naman, nung tinanong niya ako, sabi ko, ha, ano yun? Eh, yung mga tao naman pala, hindi pa nakakat. Pero kami, wala na kaming mic. Ewan ko kung may lapel siya. Pero sabi ko, huy, ano yun? Saan ba yan? Parang gano'n na nangyari. Tapos, syempre, tinanong ko naman. I have the right naman, syempre, to ask, diba? Saan galing yun? Ano yun? But, na-clarify lahat. In fact, 4 p.m. pa lang, habang ini-interview pala ako, nandun siya sa bahay ko, siya yung nanonood. So napag-usapan na rin natin tungkol kay Eric, no? Tungkol kay Say. Tapos sabi mong gano'n, may problema kayong hindi na-resolve dati ni Eric. Kasama ba sa issue to, sa problemang to, si Mark Heras? Si Mark? Oo, kasi nachichismis ka rin kay Mark ngayon. Teka lang, maganda ba ako? Titingnan ko lang kung confirm. Bumabalik ang issue hairstyle tungkol ko. sa inyo ni Mark Set daw ng bubble Heras. gum. Oo, nakatanggap magsan- Sweet nyo daw sa set At ng nakatanggap bubble din gum. ako ng text message na nagsasabi nga na meron kayong something ni Mark Heras. Meron kaming something. Magkasama kami po sa isang show, which is yung Bubble Gang. So, definitely, every week magkasama po kami. Ano yun? At paki-explain naman bakit kayo na... Oo, magkasama lang kayo sa na-link show. ni Mark Heras? Kasi di ba madalas din kayo magsama before? Tapos sabi mo... Before, hindi naman madalas. Grabe Tapos ka sabi mo, naman. nakakwentuhan kita, di ba? Grabe ka naman, Nagpupunta nga siya sa Bubble Gang Topics. Eh, lahat naman nagpupunta dun. Kahit naman sila Rainier, lahat ng artista din naman. O yun naman pala, Ray. Wala naman palang issue. Magkasama lang sila sa isang Oo, show. tsaka alam ko may love life din naman. May love life Oo naman nga, si ano? Mark. Parang ang dami na kung... Oo, ano ba yan? Lahat ba ng love life na iba? Join ako ng join. Hindi, ganito lang yan, Pichi. Masyado ka lang maganda. Kaya kung sino Oo man nga. lalaki makausap mo, machichismis kayo, ililing sa'yo. Maraming salamat. Palakpakan naman natin ang ating mga central jury. And of course, Miss Ruva May Quinto. Thank you so much. At pinainit niya lalo ang ating hot seat. Thank you, Pichi. Mga kapuso, sa pagbabalik po ng Showbiz Central, ang mga pahayag ni Miss Dalian Carvajal. Magbabalik po kami. Annabel last week, nang tanungin siya tungkol sa mga isinulat ni Dalian sa column nito tungkol kay Rufa at Ilmas. This week, sinikap ulit kunin ng Showbiz Central ang panig ng entertainment journalist. And this time, she gave an official statement and it says, The recent turn of events in the Rufa Annabel Ilmas circus have vindicated me. The truth was with me all along. Annabel's lambasting me on TV and concocting lies about me just shows that all her money can't buy class. My ma raised me well and I worked hard for my UP Cum Laude diploma. And most of all, hindi kami palamunin ng mga anak ko ni Annabel. I'm a single mom who struggles to make ends meet, but I don't owe Annabel a single cent. Once lang ako naglambing sa kanya many Christmases ago. But that doesn't give her the right to belittle me. I may not have the kind of money she has, but in the world my ma raised me in, the best things are not things. Thank you to everybody who believes me and believes in me. To Rufa and Annabel, keep your words sweet because you'll never know when you would have to eat them. Yun na. Mga kapuso, kagabi lamang po, this just in. Nakapag-usap si Miss Dalian Carvajal at si Ilmas Bectas sa telepono. At ang mga karagdagang detalye tungkol sa pag-uusap na yan, narito po. To Rufa and Annabel, haven't you lied enough since the film fest scam? Do you expect people to believe your story about Ilmas beating you up? What script will you think up next? I got a surprise call from Ilmas last night. I believe him because hindi siya showbiz, and he has no hidden agenda. You can go on lying to the public, but how long will you keep lying to yourself? Okay. So, that's the latest. I just want to say something, Go, okay? girl. I'm a bit concerned kasi po, the whole afternoon, tinetext po ako ni Dalian Carvajal ng things that are not very pleasant, no? She tells me that she's very disappointed, that I owe her an apology, that I should give her credit for this latest development sa Ilmas Rufa story. And as far as I'm concerned, I'm a bit shocked
hindi ko alam kung bakit dinidirekta ni Dolly Ann yung anger niya sa akin. As far as I'm concerned, Dolly, if you think I owe you an apology, then I apologize. She says to me na I should have stopped Tita Annabel. I should have defended her last Sunday when I interviewed Tita Annabel. Dolly, I'm sorry, but as far as I'm concerned, I'm a host of this show. I cannot express opinions. I cannot take sides. If you think that I should have done more to stop her on her rampage against you, mahirap po talagang pigilan si Tita Annabel, especially when she's angry. And she's only defending her daughter. As far as the prior marriage of Rufa is concerned, we were obeying the wishes of Annabel, Tita Annabel, not to talk about it because it has nothing to do with the separation. As far as the Gutierrezes are concerned, hindi po yun yung rason kung bakit nag-split up si Rufa at si Ilmas. So Dolly, I hope that we can put this all behind us. I'm really sorry if you think that I didn't do much to defend you, but as far as I'm concerned, as a Showbiz Central host, I have to appear objective and I have to be fair. And we did ask you last week to be on the show, but she declined naman. Correct. She declined nicely, and we did ask you if you wanted to express your opinion, your side on the story, go ahead. And Alright. we just did that. Correct. At Right saka, pinapasabi rin ni Miss Dolly Ann Carvajal, mga kapuso, yung karagdagang detalye na pag-uusap nila ni Ilmas ay ilalabas po niya sa column niya sa Philippine Daily Inquirer. Ang gusto lang niya pong sabihin as of now, nagpapasalamat siya kay Ilmas for coming out with the truth. Yan po ay galing mismo kay Miss Dolly Ann Carvajal. Samantala kanina nga doon sa ating Gretchen and John Estrada VTR, mga kapuso, meron po kayo mga pinakita doon ng mga larawan ni Gretchen at saka ni John doon sa Yes Magazine Anniversary. Pinapakita lamang po namin ang mga larawan, ngunit again, wala po kaming kinukumpirmang relasyon, wala po kaming kinukumpirmang kahit anong sweetness, at lalong wala po kaming balak magbigay ng opinyon tungkol sa kumakalat na larawan ni John at ni Gretchen sa internet ngayon. We investigated and I think we did it fairly. Correct. And I hope... At kung may mga updates tayo na matatanggap tungkol sa story na to, we will continue to show it. At kung may gustong express na opinion or if she has anything to say at all, Gretchen or John, they're both welcome here on Showbiz Central. Correct. At least And with klaro that, yan. we'd like to thank everybody, mga taga Showbiz Central, for trusting us to give you the balanced and fair version of all the showbiz stories that you hear about all throughout the week. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Thank you. Maraming salamat.